Ang aking babahagi sa inyo ngayon is your wilderness experiences in life. Nag-chat si Sister Maribig sa akin yesterday ba? Or before yesterday? Kahapon. Kasi nga yun doon sa nangyari sa kanyang father. Pero itong message na ito is ginawa ko na siya Saturday pa lang, inumpisahan ko na. Again, inuulit ko ang aking babahagi sa inyo ngayon is your wilderness experiences in life o ang iyong mga karanasan sa ilang sa buhay. And our main text is in Exodus chapter 2 verses 15 to 25. Exodus chapter 2 verses 15 to 25. Magbigay lang ako ng short introduction kung bakit ko nagawa ang sermon na ito. Daily, I am traveling from my house going to my workplace at airport. And doon sa dinadaanan namin ay puro disyerto lang ang nakikita sa paligid. Pero marami nang pinagbago kasi kahit desert ay pinapatayuan na ng mga real estate at mga building. Mayroon ngang school doon at mayroon pang mall na ginagawa. Now, kapag nakakakita ako ng desert, ay two things ang laging pumapasok sa isipan ko. First is the temptation of the Lord Jesus Christ in the wilderness. And secondly, the wilderness experiences of the Israelites. At literal yan na nasa wilderness sila. If we say wilderness, it is a desert or uncultivated land or uninhabited o walang tumitira. Kapag tinitignan mo nga naman ang desert, ay walang magandang view. Puro buhangin and iisa lang ang kulay. Diba? At ito ay dry. Walang mga puno, walang tubig, at maraming mga wild animals doon. Annual rainfall. Isang beses lang umulan sa isang taon. At sobrang napakainit. And ang hindi alam ng iba, mayroon ding winter season sa desert. Di ba? Kapag tag-init, talagang extreme ang init. Kapag taglamig naman, talagang extreme ang lamig. Kung bakit ko ito binabanggit mga kapatid, wilderness experiences ay tumutukoy sa ating mga hindi magagandang karanasan or bitter experiences, mabibigat na problema, spiritual drought o spiritual na tagtuyot, our temptations and trials in life. Ngayon, ay makikita natin kung bakit tayo nahaharap sa mga karanasan sa ilang or wilderness experiences sa ating buhay. At kung nasaan ang Diyos kapag naharap tayo sa mga problema at kung paano ginagamit ng Diyos ang ating wilderness experiences to fulfill His promises in our life. Our wilderness experiences is all totally unpleasant experience. Tama? O hindi kasiyasiyang karanasan. There will be trials and pressure. Even your peace o ang iyong kapayapaan will be assaulted by all kinds of negative emotions and thoughts. Ito ay mga sitwasyon kung saan iniisip mo kung nagmamalasakit ba talaga ang Diyos sa iyo at kung magkakaroon ka ng katuparan ng lahat ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Ang karanasang ito ay tinatawag na wilderness experience. Brief history muna tayo bago tayo darating sa ating main text in Exodus chapter 2, verses 15 to 25. Si Moses ay pinalaki sa palasyo ni Haring Paraon. Amen. Bilang isang prince o prinsipe. At isang araw, nang binata na si Moses, ay pinuntahan niya ang kanyang mga kababayan o mga kadugo na mga Israelita upang tignan kung anong mga ginagawa nila. At doon niya nakita kung gaano kahirap ang mga pinapatrabaho sa kanila. Kasi nga, slave sila ng mga Ehipto. At pwedeng gawin ng mga Ehipto ang gusto nilang gawin sa kanila. At nakita niya ang isang Ehipto na hinahagupit o pinapahirapan ng isang Hebreo o Israelita na kadugo niya. Anong ginawa ni Moses? Pinatay niya itong Ehipto upang iligtas
itong Israelita. Ngayon, dumating na tayo dito sa ating main text in verse 15 of Exodus chapter 2. It says, when Pharaoh heard of this, he tried to kill Moses, but Moses fled from Pharaoh and went to live in Midian, where he sat down by a well. Nang malaman ni Faraon ang ginawa ni Moses sa isang Ehipto, na pinatay ni Moses ito dahil nakita niyang pinapahirapan nito ang isang Israelita na kababayan niya, ay gusto ring patayin ni Faraon si Moses. Ngunit nakatakas si Moses at nagpunta sa lugar ng Midian upang doon manirahan. Ngayon sa Midian, habang nakaupo si Moses sa tabi ng balon, ay iniisip niya ang lahat ng nangyari noon sa Egypt. Maaring mayroon siyang regrets o pagsisisi sa kanyang nagawa. Iniisip ni Moses na lahat ng problemang ito ay dumating sa kanya dahil lamang sa pagtulong o pagligtas niya sa isang Israelita o sa isang tao. Ngunit ang kanyang pagtulong ay nauwi lamang sa isang malaking problema kasi buhay na niya ang kapalit. At ngayon ay siya mismo ay nahaharap sa malaking problema at malungkot na nag-iisa. Ituloy natin basahin sa verses 16 to 17. It says, now a priest of Midian had 7 daughters, and they came to draw water and fill the troughs to water their father's flock. Some shepherds came along and drove them away, but Moses got up and came to the rescue and watered their flock. Dumating ang mga babaeng ito upang umigib ng tubig sa balon at painumin ang mga alagang hayop ng kanilang ama. Then, may mga pastol ng mga hayop or mga shepherds na dumating din. At anong ginawa nila? Pinapaalis nila ang mga babaeng ito at ang kanilang hayop. Kumbaga, ayaw nila silang paigibin ng tubig. Again, Moses is facing the same situation where he is obliged to help. Muli, si Moses ay nahaharap sa parehong sitwasyon kung saan siya ay obligadong tumulong. Maaring pumasok sa isipan ni Moses that time na yung ginawa niyang pagtulong sa isang Israelita sa Egypt ay nauwi sa kapahamakan. Kaya maaring nag-iisip siya kung dapat ba siyang tumulong o hindi. Pero anong ginawa ni Moses in verse 17? Sabi doon, but Moses got up and came to their rescue and watered their flock. Dahil matulungin talaga ito si Moses, ay nagpasya siyang tulungan ang mga nakakaawang mga babaeng ito at pinainom niya ang kanilang mga alagang hayop. May mga tao o maaring ang karamihan sa atin ay tumutulong sa iba. Ngunit kapag nakakaranas tayo ng mapait na karanasan, or when we get bitter experiences, nagmalasakit at tumulong ka na nga, ikaw pa yung naging masama, is we stop helping others. Pero si Moses ay patuloy na tumutulong na hindi naaabala kung anuman ang outcome ng kanyang pagtulong kahit nakaranas na siya ng bitter experience sa pagtulong sa iba. Tandaan, huwag tayong mag-atubiling tumulong or let us never hesitate to help. Okay, huwag tayong magsasawang tumulong at lumaban, lalo na sa kawalan ng katarungan or injustice in society, kahit tayo ay nakatayong mag-isa, anuman ang outcome. Amen? Ngayon, dahil sa pagtulong ni Moses sa mga kababaihan na ito, ay nagkaroon siya ng bahay o matutuluyan at ng asawa. Praise God, no? Balik tayo sa ating main text. Ituloy natin basahin sa verses 18 to 21. It says, when the girls returned to Reuel, their father, he asked them, why have you returned so early today? They answered, an Egyptian, akala nila Egyptian si Moses, rescued us from the shepherds
He even drew water for us and watered the flock. And where is he? Reuel asked his daughters, why did you leave him? Invite him to have something to eat. Moses agreed to stay with the man who gave his daughter Zipporah to Moses in marriage. Naging asawa ni Moses si Zipporah na isa sa mga tinulungan niya sa balon na anak ng priest of Midian na si Reuel. Priest ito pero maraming anak, no? Ilan yung anak niya? 7 daughters. Itong mga Midianites pala ay mga descendants din o inapo ni Abraham through his second wife, Keturah. Okay? Let's see in Genesis chapter 25 verse 1. Daanan lang natin para malaman natin kung sino itong mga Midianites. Sabi doon, Genesis chapter 25 verse 1, Abraham had taken another wife whose name was Keturah. Keturah. Nang namatay si Sarah, sino si Sarah? Ayan, original or the first wife of Abraham. At nagkaroon sila ng isang anak. Sino yon? Si Isaac, no? Binanggit kanina ni Bro Rendel. Nung namatay si Sarah, ay nag-asawa ulit si Abraham at yan ay si Keturah. At nagkaroon naman sila ng 6 sons or 6 children. You can read that in Genesis chapter 25, verse 2. Okay, let's go back again in our main text. Let me continue to read in verse 22. Verse 22 na tayo. It says, Zipporah gave birth to a son. Nagkaroon sila ng anak na lalaki ni Moses. And Moses named him Gershom, saying, anong ibig sabihin? I have become a foreigner in a foreign land. O dayuhan ako sa lupaing ito. Ano yung dating pamumuhay ni Moses sa Egypt? Siya ay hindi ordinaryong tao. Ano po? Siya ay prinsipe, respetado, edukado, at marangya. Kaya mayroon siyang mataas na pinag-aralan kasi prinsipe siya eh. Mayroon siyang advanced knowledge of science, literature, in wars, philosophy, and culture. Pero ngayon, ay namumuhay na siya. Saan? Sa disyerto. Nakatira siya sa kanyang father-in-law. Tumutulong sa pag-aalaga ng mga anak. Nagbabantay siya ng mga tupa na pag-aari ng kanyang father-in-law. At nasira ang lahat ng pangarap at pananaw ni Moses sa buhay. All his dreams and visions in life shattered. At yan ay matatawag na wilderness experience. How long was Moses in the wilderness? O gaano katagal si Moses sa ilang o disyerto? Amen. 40 years. Acts chapter 7 verse 30, it says, After 40 years had passed, an angel appeared to Moses in the flames of a burning bush in the desert near Mount Sinai. 40 years na nanatili si Moses sa wilderness. Mahabang panahon yan. Kumbaga, iyan yung pinaka-productive years ng kanyang buhay o kay kalakasan ng kanyang buhay. At nadama ni Moses na parang nasayang lang ang kanyang mga taon at naaaksaya o nasasayang lang ang kanyang panahon sa ilang or in the wilderness. How many of you feel the same way? Na sinasabi mo, I'm wasting my best years. Wala pa rin akong nararating sa buhay. At ilang taon na ako ngayon, I'm getting older. Pero ganito pa rin. Pero huwag mawalan ng pag-asa. I have good news for you today because God is working in your life today. Mamaya titignan natin sa buhay ni Moses. Kumikilos ang Diyos sa iyong buhay ngayon. Ang sino mang nakarating saan man sa katagumpayan sa Diyos, ay dumaan yan sa kahit isang karanasan sa ilang or wilderness experience. For Moses went through it for 40 years in the wilderness. For the Lord Jesus, his wilderness experience was ilan? 40 days. Diba? 40 days and 40 nights siyang nag-fasting doon sa ilang or wilderness after his
baptism. At para sa ilan, their wilderness experience is days, for some months, and for some years. At maaring ito ay mga problema sa kanilang trabaho, bad finances, o wala pa ring sapat na savings. Problema sa marriage, problema sa mga anak, tapos padagdag pa ng padagdag ang mga problema. At nararamdaman mo na parang wala kang patutunguhan sa buhay. Does God know your wilderness experiences in life? Kayo nga sumagot? Amen. Amen? Does God know the depth o lalim of what you are going through? Kayo nga sumagot? Yes. Amen. Yes na yes. Dahil walang lingid sa Diyos, lalo na anak kanya. Amen? Amen. May di tayo sa pakiramdam natin na kahit ang Diyos ay parang pinabayaan na tayo sa ating buhay. Feeling natin na hindi natin deserve ang ganito. Then nagtatanong tayo, bakit Lord? Nagsasamba naman ako sa iyo. At madalas ay parang gusto na nating sumuko sa buhay at sabihing tapos na ang lahat. It's all over. Balik tayo sa wilderness experiences ni Moses. At ano-ano ang mga matututunan natin dito. Okay, point number 1 natin mga kapatid. Point number 1, our wilderness experience is for a purpose. Our wilderness experience is for a purpose. Ang ating karanasan sa ilang ay para sa isang layunin. Inilagay ng Diyos si Moses sa pamamagitan ng 40 years wilderness experience para pamunuan ang mga tupa sa disyerto, to lead sheep in desert. And then God uses Moses the next 40 years to lead His people or the Israelites in the desert. Dahil pinabalik siya ng Diyos after 40 years doon sa Egypt. Acts chapter 7 verse 34. It says, I have indeed seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their groaning and have come down to set them free. Now come, I will send you back to Egypt. Sabi yan ng Diyos kay Moses, dahil si Moses ang gagamitin niyang mag-set free sa mga Israelites from oppression and slavery and to lead them in the wilderness for 40 years. Now, the wilderness experience ay isang training period pala ng Diyos for Moses. Bakit? Dahil para sa isang mas mataas na tungkulin or for a greater calling or greater purpose. Amen? Hindi na literal na sheep ang ililid ni Moses, kundi ang mga tao mismo ng Diyos at nasanay at kabisado na ni Moses ang manirahan sa wilderness o disyerto. Why does God lead us through the wilderness experience? O bakit tayo dinadala ng Diyos sa karanasan sa ilang? Let's look in Deuteronomy chapter 8 verse 2. Ito rin yung kwento ng mga Israelita sa desert. It says, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. God led us to the desert to, number 1, to humble us. Para matutunan nating magpakumbaba. Number 2, to test us. O subukan tayo. Ano sinasabi sa ating scripture? And to test you in order to know what was in your heart. Kaya dapat din nating tandaan, unawain na sinusubok ng Diyos ang ating puso kapag nahaharap tayo sa ating wilderness experience in life. Kaya be faithful. Number 3, forget our past mistakes and failures. Mga nakaraang pagkakamali at pagkabigo ay kalimutan at matuto na dito. Nang sinabi ng Diyos na bumalik siya sa Egypt, ay malamang na iniisip ni Moses ang kanyang nakaraang pagkakamali at pagkabigo, his past mistake and failure sa Egypt. At maaaring hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa paggawa ng malaking pagkakamali ng pagpatay sa isang
Egyptian. Kasi kapag mayroon kang nagawang malaking pagkakamali o pagkabigo, ay baka may phobia ka na doon. At baka takot ka na ulit na mangyari o gawin yon. Pero, tinuruan ng Diyos si Moses kung paano haharapin ang kanyang pagkabigo sa disyerto. Tinuruan ng Diyos si Moses kung paano haharapin ang kanyang mga nakaraang alaala or on how to deal with his past memories. At sa wakas, tinuruan ng Diyos si Moses kung paano patawarin ang kanyang sarili at buuin siyang muli. And fourth, God leads us to the desert to speak with us. In Hosea chapter 2 verse 14, it says, "Therefore I am now going to allure her. I will lead her to the desert and speak tenderly to her." This part of Hosea's prophecy ay nagtuturo sa atin na magagamit ng Diyos maging ang ating mga negative experiences para magkaroon ng possibilities of restoration o pagpapanumbalik sa Kanya. Always remember, habang dumadaan tayong lahat sa matitinding problema, hindi malayo ang Diyos. Amen? Napansin nyo, may mga pumupunta sa church dahil meron silang napagdadaanan na malaki. This time, let us hear the voice of the Lord and always go back to His words and to His promises in the Bible kasi nangungusap siya sa iyo ngayon. Anong sinasabi sa ating scripture? I will lead her into the desert and speak tenderly to her. It is in the wilderness experience or desert experience or bitter experience God gets to speak to us. Praise God. Okay, point number 2 natin. God is with us in our wilderness. Ang Diyos ay kasama natin sa ating disyerto. Tignan kung ano ang sinabi ni Moses pagkatapos niyang ma-overcome ang kanyang wilderness experiences at ito ay bago siya mamatay. Deuteronomy chapter 32 verses 10 to 11. It says, "In a desert, and he found him in a barren and howling waste. He shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of his eye, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, that spreads its wings to catch them and carries them on its pinions." Nangangahulugan na pinalibutan ng Diyos ang mga Israelita ng malaking protection at maingat na inalagaan sila sa ilang or wilderness. At ang uri ng pangangalaga or care na natanggap ng Israel was precious. Gaya ng sinasabi sa ating scripture, He guarded them as the apple of His eye. Kasi precious itong mga Israelites sa Diyos. Amen? 4 things to remember in our point number 2. Even when you go through the wilderness experience, God is with you. Gaya ng sinasabi sa ating scripture in Deuteronomy chapter 32 verses 10 to 11 na binasa ko rin kanina. Number 1 things to remember, God shields us o pinagtatanggol tayo ng Diyos. Nang makita ng Diyos si Jacob o ang mga Israelita sa disyerto, sa lugar na halos walang tumutubong pananim at mapanganib, anong ginawa niya? In Deuteronomy chapter 32 verse 10, He shielded him o ipinagtatanggol niya sila sa disyerto. Number 2 things to remember, God cares for you. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Ituloy nating basahin sa Deuteronomy chapter 32 verse 10. It says, He shielded him and cared for him. Inalagaan niya ang mga Israelita sa disyerto. God provided water and food for them kasi walang tumutubo doon na kahit anumang pananim. Number 3 things to remember, God guards you o binabantayan ka ng Diyos. Again, in Deuteronomy chapter 32 verse 10, it says, He guarded him as the apple of His eye.
Iniingatan o binabantayan niya ang mga Israelita sa disyerto. Ganon sila kamahal at ka-special sa Diyos. At kung itutuloy nating basahin in verse 12 of Deuteronomy chapter 32, it says, "The Lord alone led him. No foreign God was with him." So, number 4, things to remember, God guides you o ginagabayan ka ng Diyos. Amen? Katulad ng ginawa ng Diyos sa mga Israelita sa disyerto, sila ay kanyang ginagabayan sa kanilang journey. Again, even when you go through the wilderness experience, o ikaw ay nasa disyerto ng iyong buhay, huwag mong iisipin na mag-isa ka lang na lumalaban o naglalakbay. Remember, God shields, cares, guards, and guides. Amen? God is with you through your wilderness in life at magtiwala at maging faithful ka lang sa Kanya. Praise God. Okay? Point number 3 natin, or our last point, mga kapatid, God never forgets His promises. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang Kanyang mga pangako. Kapag tayo ay nasa ating disyertong karanasan, or in our wilderness experiences, minsan iniisip natin na ang Diyos ay hindi tinutupad ang Kanyang mga pangako. Malamang na ganun din ang nararamdaman ni Moses. Ngunit ang Diyos ay gumawa upang matupad ang Kanyang mga pangako. Balik tayo sa ating main text. Ituloy nating basahin sa verse 23. Malapit na tayo magtapos, mga kapatid. Okay, verse 23 of Exodus chapter 2. During that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. Nakita noon ni Moses at malamang na nabalitaan niya ang tungkol sa kalagayan ng kanyang mga tao sa Egypt. Pinapahirapan, inaalipin at inaabuso. Gustuhin man niyang gumawa ng isang bagay upang matulungan at iligtas ang mga Israelita, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay walang magawa, walang kapangyarihan, at siya ay lubos na umaasa lamang sa Diyos. Siguro, ang sinasabi na lang ni Moses, ikaw nang bahala, Lord. Ganun na lang siguro ang kanyang prayer sa Diyos. How is your condition and situation right now? May ganyan ka din bang kaisipan? May gusto kang gawin, pero wala kang magawa. Or you are bound sa isang situation. Mahirap yan na kalagayan. But you need to trust God because God is working in ways that we cannot see sa ngayon. Now, the last two verses in our main text, verses 24 to 25 of Exodus chapter 2, God heard their groaning, and He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So, God looked on the Israelites and was concerned about them. Sabi sa ating scriptures, God heard, remembered, looked, and was concerned with the Israelites. Narinig, naalala, tumingin at nag-aalala ang Diyos sa mga Israelita dahil sa kanilang pagdaing at paghinagpis sa kanilang nakakalungkot, nakakatakot, walang safety at nakakaawang napakatagal na sitwasyon. Kahit sino ba naman kung ganyan. Hanggang kailan kami magiging ganito? Kailan matatapos ang pagiging slave namin? Ililigtas mo pa ba kami? Maaring ganyan yung mga isinisigaw ng mga Israelita sa Diyos. But God worked in Moses' life, o ang Diyos ay gumawa sa buhay ni Moses kaugnay sa kalagayan ng mga Israelita sa Egypt. Nakita ng Diyos ang pangangailangan ng mga Israelita at tinupad niya ang kanyang mga pangako kay Moses. At pinabalik niya si Moses doon sa Egypt after 40 years upang iligtas at palayain ang mga anak ni Israel
mula sa pagkaalipin. Exodus chapter 12 verses 40 to 42. It says, "Now the length of time the Israelite people lived in Egypt was," ilan? 430 years. At the end of 430 years, grabe no, 430 years. At the end of the 430 years, to the very day, all the Lord's divisions left Egypt, because the Lord kept vigil that night to bring them out of Egypt. On this night, all the Israelites are kept to vigil to honor the Lord for the generations to come. Ang mga Israelita ay sa wakas nagkaroon na ng dakilang paglisan na pangyayari or the Great Exodus event sa napakahabang panahon. Ilang taon yan? 430 years. At nasayang lang ang panahon nila sa Egypt. And Exodus, anong ibig sabihin ng Exodus? Exodus is the departure of the Israelites from Egypt. Ginamit pa rin ng Diyos si Moses after 40 years wilderness experience. Akala ni Moses hanggang doon na lang siya. At akala din natin hanggang dito na lang tayo. Kung nakakaranas tayo ng mabibigat na mga problema or sitwasyon. Iniisip natin na imposibleng magkaroon ng changes and solution ang problema na dinadala mo. Pero ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay nang hindi natin alam sa ngayon. And soon, God will give you a victory and He will use you for a greater calling and greater purpose. Amen? Tignan mo ang buhay mo ngayon. After all ng mga pinagdaanan mo, ay dinala ka pa rin sa paglilingkod. At ang ilan sa atin ay ginagamit ng Diyos sa kanyang ministry. Kaya yung mga mayroong talent dyan at mga pinagpapala ay ipagamit mo ito sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Are you in the wilderness experience this time? Nang walang anumang palatandaan or signs ng kaginhawaan at pag-asa? Understand that God is working in your life. Again, gaya ng sabi ko kanina, ang sinumang nakarating saan man sa katagumpayan sa Diyos ay dumaan ng kahit isang wilderness experience in life. Amen? Our Lord Jesus Christ also went through a wilderness experience. And this wilderness experience prepared Jesus for the great ministry that He did. The wilderness experience of Moses prepared him for a great ministry as well, to lead the Israelites in the desert. Dati hayop lang ang nililid niya. Gaano man katagal o kahaba ang wilderness experiences na nararanasan mo ngayon, 40 days or 40 years, ay huwag sumuko sa gitna ng pagsubok o problema. Amen? Amen. Lahat tayo ay kailangang dumaan sa mga seasons of trials. Walang exempted. Dahil tinites ng Diyos ang puso mo kung ikaw ba ay susunod o hindi sa Kanya. Even ang ating buhay Kristiyano, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, in John chapter 16 verse 33, it says, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Always remember, laging nandyan ang Diyos para tulungan, palakasin at itaguyod tayo sa ating mga wilderness experiences in life. Amen? In our lesson for today, laging tignan ang purpose ng Diyos in your wilderness experience at maaring inihahanda ka niya for a greater calling. Don't think that you are all alone in your wilderness experience. God is with you to shield, to care, to guard, and to guide you. And lastly, God will fulfill His promises in your life. So don't give up in the midst of your wilderness.
panghuling scripture na babasahin ko, 2 Corinthians chapter 10 verse 13. Lagi nating tandaan ito mga kapatid. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Amen? Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan natin ito. But the key, we need to be faithful and obedience to Him. Gaya ng ating kinanta kanina, no? Magandang response yun. Kung dumaranas tayo ng wilderness experience, yung blessed be your name. Praise God. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. At nice po na magsitayo tayo lahat. At let me end it with a simple prayer. Panginoong Diyos, salamat po muli sa iyong masalita.